13 Kabanata. Bilog ang buwan makikitang nakasakay ang escort king sa kabayo. Na tinatanong si Jungryong ng kanyang ama kung hindi daw ba niya ito naririnig. At tumingin ito na nagtanong muli kung sino daw ang kasama niya. Sumagot naman si Lady Soso na sumuntok ang kamao bilang tanda ng paggalang at nagpakilala bilang si Poong Jinyang na scholar na galing sa Yangzhou na ikinagulat ng ating bida. Na ito din daw ay kumuha ng provincial examination kasama ng kanyang anak at doon sila'y naging magkaibigan habang sinasabi ito ng nakayuko. At sinabi pa nito na isang karangalan daw na makilala ang tanyag na escort king ng personal. Sinabi naman ng escort king na ito daw ang unang beses na nagdala ng kaibigan si Jungryong sa kanilang lugar at tama daw ba na sinabi nito na kumuha daw sila ng provincial examination kasama niya. Sinabi naman ni Poong Jinyang na tama daw. At sinabi ng escort king kung pwede daw niyang malaman kung kamusta ang examination. Nakayukong tumugon naman ito na nakapasa naman din daw siya. Natuwa ang escort king at sinabi na kamangha-mangha daw ito para sa isang batang iskolar. Nahihiya naman na tumugon si Poong Jinyang na hindi naman daw karapat dapat siyang puriin. Sapagkat ang kanya daw pangalan ay nasa ika-10 hanay samantalang ang batang master na si Jungryong ang nangunguna sa listahan at di naman daw siya ganun kagaling. Nagulat naman ang ating bida sa kanyang narinig. Nasa isip nito na sinasabi na ito daw pala ay nakapasok sa ika-10 rango. Nagsalita naman ang katabi ng escort king na nakasakay din sa kabayo na sinasabing kung iisipin nila. Kaibigan pala ni Jungryong si Poong Jinyang na nasa poster na nakapaskil na nagmula sa Yangzhou. Habang makikita ang muka ni Poong Jinyang na nakangiti, ay sinabi ng escort king sa kanyang isip na Poong Jinyang. Parang hindi daw niya maramdaman na ito ay isang tunay na lalaki, ngunit ito daw ay may isang tiyak na gilas at katalinuhan na taglay. Nakangiting sinasabi pa nito sa kanyang isip na kung iisipin niya hindi na masama na nagkaroon ng kaibigang matalino si Jungryong. Nasa likod naman ang ating bida na napapaisip na nakita daw pala nila yung pangalan ni Poong Jinyang sa mga poster na nakapaskil. Kung sabagay lumabas daw sila na naglibot kung saan. Sa tingin niya sinuri nila ang iba't ibang poster na nakalagay sa Hangzhou. Nagtanong muli ang escort king kung ano daw ang ginagawa ni Poong Jinyang doon na ikinagulat ni Jungryong. Tumugon naman si Poong Jinyang na sa totoo lang daw ay napadaan lang daw ito para ibalik ang librong pinahiram sa kanya ni Master Jungryong. Ngunit may sasabihin pa dapat ito nang biglang sumabat ang ating bida na sinasabi nito na inusisa lang daw nito ang sorting ceremony habang nakakapit sa balikat ni Poong Jinyang. Napatigil naman ng usapan ang tatlo nang may marinig silang malalakas na nagtatawanan. Na ito pala ang mukhang palakang kapatid ni Jungryong na si Byungyong kasama ang mga kaibigan nito. Maririnig na nagpapasalamat ito sa kanyang mga kaibigan sapagkat nagkaroon daw siya ng magandang araw na kasama nila. At sinagot naman ito ng isa sa mga kaibigan niya na sinasabing siyempre, dapat daw nilang ipagdiwang ang pagpasa ng kanyang pagsusulit. Sinabi ng ating bida sa kanyang isip na bakit pa daw bigla itong lumitaw sa ganoong kahalagang sandali. Makikitang namumula dahil sa alak si Byungryong nang mapatingin sa kanilang kinaroroonan. At biglang napabulaslas ng ama nang makita ito na nakasakay sa kabayo. At yumuko ito kasabay ng mga kaibigan nito at nagbigay ng respeto sa escort king sa pamamagitan ng pagsuntok ang mga kamao sa kanilang palad. Tinanong naman sila ng escort king kung saan daw sila nanggaling. Sumagot si Byungryong na pinagpapawisan na sinabi nito na nagkaroon lang daw sila ng simpleng kainan kasama ng kanyang mga kaibigan. Pauwi na din daw sana siyang mag-isa, ngunit pinilit daw siya ni Gu Taiyeo na samahan siya. Nakaismid naman nagsalita sa isip niya si Jungryong na sinasabi simpleng kainan niya. Mukha niya. Na malinaw naman na mukha daw na ito ay naparami ng inom. Sinabihan naman ito ng escort king na mabuti na ibinabahagi daw nila ang kanilang kasiyahan sa kanilang mga kaibigan habang sila daw ay bata pa. At sinabihan pa ito na pumasok na at magpakasaya pa ng higit. Si Byungryong ay yumukong nagpapasalamat sa kanyang ama. Bumaling naman ng tingin ang escort king kay Jungryong at Poong Jinyang habang nakasakay pa din ito sa kabayo. Na sinasabi na balik daw ito sa kanilang dalawa dahil may sinasabi daw ito kanina patungkol sa sorting ceremony. Napatawa naman ang ating bidang si Jungryong na sinasabi na pinipilit daw kasi siyang makita ni Poong Jinyang na makita ang sorting ceremony. Ngunit pinagsabihan daw niya ito at balak na din daw niya itong pauwiin dahil bawal daw ang tagalabas na pumasok para makita iyon.
Biglang sumigaw ng pagalit ang escort king kay Jungryong na sinasabing, ano daw walang kwentang bastos, na hindi man lang daw niya pinagbigyan ang kahilingan ng kanyang kaibigan na nanggaling pa sa malayo at pinaalis pa daw niya ito. At sino daw nagturo sa kanya ng ganoong pag-ugali? Sabay tinanong ng escort king si Poong Jinyang na kung gusto daw ba niyang tingnan yon na ikinagulat niya. Sabay sumuntok ng kamao sa kanyang palad na may ngiti na sumagot ng yes sir, at yumukong nagpapasalamat sa escort king. Habang si Jungryong ay bumulong nang nagtagumpay daw siya. Dumako naman tayo sa loob ng palasyo. Makikitang madaming tao. Na maririnig si Poong Jinyang na nagsasalita na kung hindi daw dahil sa kanya, ay hindi daw sana siya makakapanood ng sorting ceremony at nagpasalamat ito kay Jungryong. Makikita ang mga lingkod na lalaki na may mga bitbit sa kanilang mga likuran. Habang makikita ang mga tao ay sumagot naman si Jungryong na hindi naman sa ginagawa daw niya ito ng libre. At nagsasalita pa din si Poong Jinyang na sinasabi nito na naririnig daw niya ang tungkol sa nangyayari sa escort agencies sa mga alingaw-ngaw lamang. Pagkatapos ay makikita ang escort king at sa kanan niya ay ang kapitan at sa kaliwa niya ay ang isang matandang lalaki. Habang nakaupo sina Jungryong katabi si Byungryong sinabi ni Poong Jinyang na hindi daw niya inaasahan na magkakaroon ng ganoong napakaraming uri ng mga request. Sumagot naman ang ating bida na sinasabi na hindi man ito mukhang ganon, ngunit ang makikita lang daw niya ay mga bagay na naipapakita kahit sa mga tagalabas ngayon. Sinabi pa ni Jungryong na ang mga kalakal na nasa karwahe ng kabayong may asul na bandila ay ipapamahagi ng lihim batay sa otoridad ng shipment manager. Ang shipment manager ay ang taong nag-aasikaso ng accounting at pangkalahatang pamamahala ng mga kalakal. Habang nag-uusap ang dalawa sinasabi sa isip ni Byungryong na dahil daw sa kaibigan ni Jungryong pati ang kanyang mga kaibigan na kasama niya sa inuman ay lahat kasali sa sorting ceremony. Tinanong ni Poong Jinyang ang ating bida na kung ano daw ang mga nilalagay doon. Habang nakatingin ang escort king at ang captain sa shipment manager, ay sumagot naman ang ating bida. Nakaramihan daw ay pera na ipinapadala mula sa asyenda ng pananalapi papunta sa ibang sangay, mga accessories ng mga dalagang maharlika, lagay sa mga mataas na opisyal, at iba pa. Sa madaling salita, ito ang mga kalakal, impormasyon na kung saan hindi dapat mabunyag sa mga bandido. At tumugon si Poong Jinyang na ganun daw ba? Makikitang may inaabot ang escort king na scroll sa isang lingkod. Pagkatapos pumunta ito sa harapan at binuksan ang scroll na kanyang hawak. At biglang nagsalita ng malakas na sinasabi na simula sa sandaling ito ay iaanunsyo na namin ang pag-uuri. Habang bilog ang buwan na ayon sa kwento, nagsimula daw ang sorting ceremony ng maaga at natapos ito ng 1:00 ng madaling araw. Ngunit ang alam daw niya, hawak ang huling scroll ng escort king na sinabi nito na ito na daw ang lahat para sa araw ng sorting ceremony. At mahusay daw na trabaho para sa lahat. Bago umupo ay nagpasalamat sa escort king ang kapitan. Na makikita ang ating bida na lumingon sa kanyang likuran. Na ayon pa sa kwento na magkakaroon pa daw ng isa pang request. Habang sinasabi sa isip ni Jungryong na may seryosong mukha. Na ngayon daw ay malapit na. At biglang isang kamay na may hawak na bell ang makikita. At biglang narinig nila ang nakakasindak na tunog ng bell. Na ikinatayo ng escort king. At nabiglang sinabi na ang tunog daw na yon. Pati si Poong Jinyang ay nagulat at itinanong kay Jungryong na kung ano daw ang tunog na yon ng bell. Na sinagot siya ng ating bida na pakiusap huwag daw siyang mabibigla. At seryosong sinabi nito na malapit na daw siyang makakita ng medyo kakaibang mga senaryo. Tumakbong nagmamadali ang lingkod na nagbukas ng scroll patungo sa gate at ang mga bantay dito ay tinawag ito. At sinabi nito na rinig din daw niya ang tunog ng bell at parang nandito na sila. At sumagot ang bantay ng gate na ano daw ang dapat nilang gawin. Seryosong pinagpawisan ang ating bida na sinasabi sa isip nito na parang tumigil ang mundo nang marinig ang tunog ng bell sa buong escort agency. At ang tunog na yon na kahit na ang isang katulad daw niya na 30 taon ng porter ay hindi nasanay pero iba daw ang araw na ito. At sumigaw muli ang shipment manager na sinasabi na humanda ang lahat at sumagot ang lingkod na nasa likuran na yes sir. Sinabi ng ating bida sa kanyang isip na yon daw ang hudyat ng request na hinihintay niya. Sumigaw muli ang shipment manager na sinabi nito na buksan ang main gate at makikitang nakahanda na ang lahat para sa pagsalubong.
At isang matandang lalaki na may suot ng bandana sa kanyang ulo na may disenyo ng yin and yang. At makikita sa likod nito ang mga mukhang patay na lingkod na may mga tanda sa ulo. At si Poong Jinyang ay nagitla sa sobrang takot at hindi maituloy ang kanyang sasabihin. Samantalang sinagot siya ni Jung Ryong na may seryosong mukha na tama daw. At makikita ang mga Jianshi. At dito na po nagtatapos ang 13 kabanata. Ika-14 na kabanata, sa pagpapatuloy. Nagulat sila nang makita ang isang hindi kilalang tao at sa likod nito ay mga Jiangshi. Habang ang ating bida ay seryosong nakatingin sa mga ito. Na sinasabi niya na halos lahat daw ng laylayan ng pantalon ng mga Jiangshi na iyon ay punit na. Sinabi ni Poong Jinyang na halos hindi man lang daw niya maisip kung ano ang pinagdaanan nila para makarating dito. Habang ang ating bida ay nakatingin lang at walang masabi. Pagkatapos ay makikita ang matanda na tumighim. Na sumigaw na siya daw ang disipulo ng Maoshan Sect Du Hongyong. Sinabi pa niya na 5 araw na daw ang nakalilipas sa kabundukan ng Xiangsha sa timog kanluran ng lalawigan ng Zhenjiang. Mahigit 100 sibilyan at mga sundalo ng gobyerno ang pinatay ng isang demonyo na kasalukuyang tumatakas. Dagdag pa niya na habang makikita ang escort king na bagamat naintindihan daw ng mga nagdaraang martial artists ang sitwasyon at sinubukan siyang pabagsakin, sila ay naging biktima rin niya. Sinabi pa niya na dinala na daw niya sila pabalik sa kani-kanilang mga sekta dahil sa kahilingan ng kanilang mga kasamahan. Isinuntok ang kanyang kamao sa palad at yumuko na sinabi pa nito na kaya't daw siya ay naparito upang humingi ng tulong mula sa mga mabubuting tao sa escort agency na ito. Pagkatapos ay lumapit ang isang matanda na isinuntok din ang kanyang kamao sa kanyang palad tanda ng paggalang at sinabi nito na siya daw ay ang shipment manager ng Heavenly Dragon Escort na si Sanji Baek. Sinabi pa niya na binibigyan daw niya ng respeto ang disipulo ng Maoshan Sect. Na tumutulong sa mga ahensyang pang-escort na gumawa ng mga makatarungang gawain. Sinabi sa kanila ni Sanji Baek habang kaharap ang disipulo ng Maoshan Sect. Napag-usapan daw nila ang tungkol sa bagay na ito. Malamlam ang mga mata na tumugon ang taga-Maoshan Sect. Nasalamat daw sa pagtanggap. Makikita ang dalawa ay nag-uusap. Pagkatapos ay nagulat si Poong Jinyang nang sabihin sa kanya ng ating bida na kung nagulat. Daw ba siya? Tumugon na sinabi niya na dahil ito daw ang unang beses niyang makakita ng Jiangshi ng personal. Makikita ang Jiangshi na sinabi pa niya na ang ibig daw niyang sabihin na hindi niya inaasahan na magiging kamukha nila ang mga buhay na tao. Seryosong sinabi sa kanya ng ating bida na walang dapat ipagtaka. Mas nakakatakot pa daw ang normal na buhay na tao. Dahil daw ang mga patay ay hindi na makakagawa pa ng anuman. Dagdag pa ng ating bida na kahit daw na sila ay mga Jiangshi, kumikilos lamang sila sa utos ng mga taong nagbantay sa kanila ng salamangka. Magkaharap sila ni Poong Jinyang na sinabi sa ating bida na kung kailangan din daw bang escort ang mga ganitong Jiangshi. Tumugon sa kanya ang ating bida na sinabi nito na hindi daw sila ang mismong kargamento ng escort. Ang taong nag-uutos sa Jiangshi ay ang humihingi lang sa isang ahensyang pang-escort. Nailagay sila sa karagdagang karon ng kabayo na pupunta sa parehong direksyon. Tumingin si Poong Jinyang sa ating bida at nagtanong pa ito na kung madalas daw ba ang mga ganitong mga request. Tumingin din ang ating bida kay Poong Jinyang na sinabi nito sa kanya na habang madalas daw itong mangyari kapag may umiiral na nakakahawang sakit, digmaan, o malaking alitan sa pagitan ng mga martial artist. Sa normal na panahon, karaniwan mayroong 1 o 2 ganitong request kada taon. Tinanong pa sa kanya ni Poong Jinyang na bakit daw hindi na lang dalhin ng mga Jiangshi ang kanilang mga sarili patungo sa kanilang destinasyon. Makikita na nag-uusap pa din ang dalawa. Natumugon sa tanong ang ating bida na karaniwan dahil masyadong marami ang bilang ng mga Jiangshi at kailangan nila ng tulong. Maaaring mayroon ding mga palatandaan ng pagkabulok sa katawan o masama ang panahon. Dagdag pa niya na ang maraming iba pang mga posibleng dahilan. Na iginalaw ang mata papunta sa ating bida na sinabi pa ni Poong Jinyang na talaga nga, may iba't ibang uri ng kargamento sa mga escort, ano. Na iginalaw din ang mata ng ating bida at sumagot ng hindi lamang ang natatanging amoy ng bangkay ng Jiangshi ang nagpapabaliw sa mga normal na tao, nagdudulot din ito ng mga bangungot sa lahat ng nasa ahensya ng escort.
Kaya hindi daw talaga nila gusto ang mga ganitong kahilingan. Makikita ang muka ng ating bida na sinabi pa sa kanya ni Poong Jinyang na kung kaya sa palagay daw niya na naniningil sila ng malaki para sa mga ito, tama daw ba? Tumugon ang ating bida na hindi, ito daw ay halos laging libre na. At nagulat sa kanyang narinig si Poong Jinyang na tumingin sa ating bida na tinanong muli kung bakit ito ay halos libre na. Ngumiti ng bahagya ang ating bida na sinagot niya ito na ang unang dahilan daw ay dahil kailangan lang magdagdag ng ahensya ng escort ng isang karagdagang karwahe ng kabayo. Makikita ang mga jiangshi na sinabi pa ng ating bida na ang pangalawang dahilan daw ay ang isang karaniwang kasabihan. Na kung susubukan mong kumita mula sa mga patay, magkakaroon ka ng malas sa loob ng 3 taon. Ibinaling ang mga mata ni Poong Jinyang sa kanyang gilid at sinabi nito na kung kaya noong humihingi daw ng tulong ang Taoist ng Maoshan sect, hindi lang siya nagpapakumbaba. Dagdag pa niya totoong humihingi siya ng tulong. Pagkatapos ay makikita ang ating bida na seryosong nag-iisip na sinabi nito sa kanyang sarili na ayon sa mga alaala daw ng kanyang nakaraang buhay, pipiliin ng Heavenly Dragon Escort Agency na tanggapin ang kahilingang ito. Makikita ang mga dugo na sinabi pa sa kanyang isip ng ating bida. Na ang magiging resulta daw niyon ay ang pagmasakar ng dosi-dosenang mga mandirigma at mga kargador ng escort. Itinikom ng mahigpit ang kamao ng ating bida na sinabi pa niya sa kanyang isip. Na ang paraan daw para mahinto ito ay ang gawin ang lahat ng kanyang makakaya. Upang mapilit silang tanggihan ang kahilingang ito. Makikita na nag-uusap pa din ang dalawa. At pagkatapos ay kanya-kanya silang isinuntok ang kamao sa palad at yumuko. Pagkatapos ay tumighim ang shipment manager na si Sanji Baek. Pagkatapos ay humarap sa mga escort si shipment manager, Sanji Baek, na sinabi sa mga ito na napagdesisyonan na daw nila na tanggapin ang kahilingan na maghatid ng mga yumaong katawan. Sinabi pa niya na ang huling destinasyon daw nila ay ang bundok ng Jeonju sa lalawigan ng Jiangnan. Iginalaw niya ang kanyang mata na tumingin sa kanyang likod na sinabi pa niya na dahil daw ang mga Taoist dito na nasa likod niya ay nagpadala na ng mga kalapati mensahero sa 3 sekta 5 araw na ang nakalipas. Dagdag pa niya ang kanilang mga tao daw ay darating at sasalubong sa kanila sa bundok Jeonju. Pagkatapos ay sinabi niya sa isang tao na iabot daw sa kanya ang aklat ng mga tala. Tumugon ito na sinabi na heto na. Tiningnan at binasa ang talaan ni Sanji Baek na sinabi na dapat daw ay may ilang mga tagapaghatid na pupunta sa direksyong iyon. Isinara ang talaan ni Sanji Baek at sinabi sa mga escort na lahat daw ng 12 tagapaghatid ay patungo sa lalawigan ng Jiangnan. Makikita ang isang escort na nagtatakip ng ilong na sinasabi pa ni Sanji Baek na sino daw sa kanila ang gustong tumanggap ng kahilingang ito. Pagkatapos sinabi ng nagtakip ng ilong na walang duda na ang kanilang paglalakbay daw ay magbabagal kung isasama nila ang mga jiangshi. Tumingin ang katabi niyang escort sa nagtakip ng ilong na sinabi nito na mas mabuti pa daw sana kung mga karaniwang bangkay na lamang sila. Bagaman mga technically patay na tao ang mga jiangshi, sila daw ay mas nakakatakot dahil kamukha nila ang hitsura bago sila mamatay. Sumangayon ang lalaki na may takip ng ilong. At sinabi pa niya na kailangan pa daw nilang buksan ang kanilang mga kabaong at lagyan ng gamot at siguraduhing maayos ang mga anting-anting sa kanila. Dagdag pa niya na ito daw ay napakagulo lamang. At sumagot ang isa na mayroon pa rin daw amoy yon. Tumugon ang isa na hindi daw maganda ang pakiramdam dito. Kaya hindi daw niya gagawin ito. Pagkatapos ay seryosong tinawag sila at sinabi sa kanila ni Sanji Baek na kailangan lang daw ng karagdagang 1 kalesa para sa 9 na kabaong. Sinabi pa niya sa mga escort na dahil daw taglagas at malamig ngayon, hindi na kailangan mag-alala sa pagkabulok. At hindi rin daw masyadong malayo ang destinasyon. Habang makikita ang mga escort na sinabi pa ni Sanji Baek na pero sa kabila daw ng lahat ng iyon, wala man lang daw ba na isang tagapaghatid na handang tanggapin ang kahilingan. Nag-iisip ang ating bida na nakahawak sa baba na sinasabi nito sa kanyang isip na ito daw ay mabuti. Ang lahat daw ay iniiwasan ito. Sinabi pa niya sa kanyang isip na gamitin daw niya ang atmosperang ito. Para sila ay tumanggi. Nang biglang nagulat ang ating bida. Nang sa kanyang gilid ay may malakas na pumalo na sinigaw na kailangan daw nilang tanggihan ang kahilingang ito. Nagulat ang ating bida na napanganga sa kanyang narinig. Ito pala ay ang kanyang kapatid na mukhang palakan na si Byung-ryong.
Na sinasabi ng ating bida na bakit daw siya ay sumisigaw ng bigla. Nakatingin ang ating bida sa mukang pala kanyang kapatid na sinabi nito. Na Sir Taoist, patawad daw sa abala. Isinuntok ang kamao sa kanyang palad tanda ng paggalang. At sinabi pa nito na. Pero maari daw bang ipadala niya ang mga kalapating mensahero sa mga sektang kinalulugdan ng mga yumao. At sila'y kumbinsihin na kunin ang mga katawan mula rito. Pagkatapos ang mga escort ay sinabi na ang third young master daw ay nagsasalita. Sinabi pa ng mga ito na sa katunayan daw, isa siya sa 7 masters ng pavilion na namamahala sa 12 ng mga mandirigmang tagapaghatid. Si Poong Jinyang ay napatingin at ang ating bida ay mangiting-ngiting sinasabi sa kanyang isip na sa tingin daw niya, gusto nitong ipakita ang kanyang presensya sa harap ni Ama at ng kanyang mga kaibigan. Makikita ang ating bida na may pawis sa pisngi na sinabi pa niya sa kanyang isip na gayunpaman. Magmumukha lang daw siyang hangal kung hindi siya magbibigay ng makatuwirang dahilan. Makikita ang matandang si Du Hongyong na sinabi kay Byung-ryong na. Kung maaari daw ba niyang itanong kung bakit niya tinatanggihan ang kahilingan. Nakangiti ang mukang palaka na si Byung-ryong na sinabi nito na ang mga yumao daw ay mga martial artist, at ang dahilan ng kanilang pagkamatay ay isang laban sa pagitan ng mga martial artist. Sinabi pa ng mukang palaka na si Byung-ryong na nababahala daw ang Heavenly Dragon Escort Agency na baka madamay sila sa isang di kinakailangang alitan. Pagkatapos ay tumingin sa kanya ang matanda na sinabi nito sa kanya. Nasa tingin daw niya mayroong pagkalito sa kanya. Lahat daw ng yumao ay nagbuwis ng kanilang buhay upang pigilan ang nakakatakot na demonyo. Makikita ang mukang palaka na nakatingin sa matanda na mukhang di naniniwala sa kanyang narinig. Na sinabi pa ng matanda sa kanya na kung binababang uri daw ba niya ang sitwasyon sa pagsasabi ng isang simpleng labanan lamang ng mga martial artist. Itinaas ang isang daliri ni Byung-ryong na sinabi nito sa matanda. Na kung iisipin daw nila na ilang martial artist ang namatay sa laban sa isang tao lamang, ang kanyang sinabi daw kanina ay hindi mali. Kahit pa ang taong iyon ay isang demonyo. Makikitang naiinis ang matanda sa kanyang narinig at sinabi pa sa kanya ni Byung-ryong na bukod pa rito, ang tanging ebidensya lang daw niya na nangyari doon ay ang kanyang mga salita. Nakatingin sa kanyang kapatid at nakangiti ang ating bida sa kanyang isip. Na sinabi pa niya sa kanyang sarili na ang sinasabi niya ngayon na hindi daw nila dapat basta-basta pagtitiwalaan ang salita ng Taoist. Kahit na nakadamit siya bilang alagad ng Maoshan sect. Sinabi pa ng ating bida na ito daw ay hindi niya inaasahan, magaling daw pala siyang umaksyon. Pagkatapos ay nagulat ang ating bida nang makita niya ang tao sa likuran ng kanyang kapatid na nagbubulong-bulong. Tiningnan niya ito habang nakatingin din ang kanyang kapatid sa taong bumubulong na ang ating bida ay nagtataka. Pinagmamasdan niya ang lalaki ng mabuti at sinabi ng ating bida sa kanyang isip. Na naiintindihan na daw niya ngayon kung bakit siya magaling magsalita. Sinabi pa ng ating bida na inuulit lang daw niya ang sinasabi ng kanyang kaibigan sa pamamagitan ng teknik niyang sound transmission. Pagkatapos ay isinuntok ang kanyang kamao sa kanyang palad tanda ng paggalang na sinabi nito na sa anumang kaso, ito daw ang kanyang opinyon. Dagdag pa niya na tinawag ang shipment manager na nakikiusap na muli niyang pag-isipan ito. Humawak sa kanyang balbas ang shipment manager na si Sanji Baek na mabilis na lumingon at tinanong ang iba. Na kung ang iba pang 7 pavilion masters daw ay sang-ayon ba sa parehong opinyon. Sumagot ang isa sa 7 pavilion master na sinabi nito na ganun daw ba. Pareho daw pala sila ng opinyon. Nag-iisip na naman ang ating bida na sinabi nito sa kanyang isip na parang normal lang daw sa kanila na mag-atubiling sumang-ayon. Magmumukha daw silang walang puso na tao kung sasang-ayon sila sa sinabi ni Byung-ryong. Dagdag pa niya na. Pero kung hindi sila sumang-ayon, mawawalan sila ng dahilan para tanggihan ang hiling. Pagkatapos ay bumulong sa kanya si Poong Jinyang na binulong nito na kung walang gustong gumawa at wala namang kita, okay lang bang tanggihan na lang. Tumingin ang ating bida kay Poong Jinyang na sinabi niya sa kanya na kahit na magkano ang gastusin sa pag-escort ng patay, matagal ng tradisyon ng Heavenly Dragon Escort Agency na hindi ito tinatanggihan maliban na lang kung may espesyal na dahilan. Nagtanong muli si Poong Jipiang na bakit nga ba daw ganun. Makikita ang muka ng ating bida na sinagot niya si Poong Jipiang. Na ang sorcery daw ng Jiangshi ay nilikha upang mailigtas ang maraming katawan ng mga namatay sa mga labanan.
at ipadala ang mga ito sa kanilang mga pamilya sa kanilang hometowns. Dagdag pa niya na kung hindi dahil sa mga mandirigma na yon, wala ang bansa natin o ang escort agency. Kaya naman tradisyon na libreng escort ang kanilang mga labi. Na makikita si Poong Jinyang na mukhang naiintindihan na niya. Pagkatapos ay malungkot na makikitang muli ang ating bida na sinabi pa niya na kahit hindi sila mga mandirigma na namatay sa labanan, nawalan sila ng buhay habang lumalaban. Laban sa demonyo na pumaslang sa mga sibilyan at sundalo ng gobyerno. Sinabi pa niya habang makikita ang Jiangxi na ang ibig sabihin, dapat silang tratuhin tulad ng mga mandirigma na nag-alay ng kanilang buhay para sa ating bansa. Makikita ang lungkot ng kanyang muka habang kwento ito. Pagkatapos ay nakatingin sa kanya ang mga tao na ikinagulat niya. Tinanong niya si Poong Jinyang na may gulat sa kanyang reaksyon na sinabi nito na, ano daw ba ang masyadong tinitingnan niya? Mayroon daw ba siyang dumi sa mukha? Malakas na tumawa si Poong Jinyang na sinabi nito na hindi lang daw siya. Makikita na ang lahat ng tao. Pati na ang kanyang ama ay nakatingin sa kanya dahil sa mga sinabi niya na nakakaantig. Na sinabi pa ni Poong Jinyang na ang lahat daw ng mga naririto ay mukhang nakatingin sa kanya ngayon. Habang nagugulat siya sa kanyang isip ay makikita ang kanyang ama at kaptain ng escort warrior at ang kapatid niyang mukhang palaka at ang mga katabi nito na nagulat na sinasabi nito sa kanyang isip ano. Bakit daw sila ay nakatingin sa kanya? At dito na po nagtatapos ang ika-14 na kabanata.